Magandang gabi po sa inyong lahat. Buong buhay ni Jesus, nakilala siya sa pakikihalubilo sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Ang mga taong inaayawan ng pamayanan. Kaya nga po naging sikat ang Panginoon sapagkat kinaibigan at pinakisamahan niya ang mga taong makasalanan. Kung kaya ito rin ang naging dahilan kung bakit mainit siya sa mata ng kanyang mga kritiko, partikular ang mga eskriba at pariseyo, sapagkat para sa kanila, isang malaking iskandalo ang makikain, mamuhay, na nakasakasama ang mga makasalanan at tinaguri ang outsider sa lipunan. Pero kung ating titignan, hindi lamang po yung mga makasalanan ang buong pusong niyakap ni Jesus. Sa katunayan, may malaking puwang sa kanyang puso ang mga mahihirap, ang mga mahihina, ang mga walang sinasabi sa lipunan. Sa Ebanghelyo, ito ang siyang pinaimbitahan ni Jesus sa bawat piging, mga mahirap, mga walang kakayahan. Pinaimbitahan sapagkat mahal ni Jesus ang mga mahirap. At hindi lamang ang ating pamahalaan ang siyang unang lumaban sa kahirapan. Ganon din si Jesus. Nilabanan ni Jesus ang kahirapan. Lumaban si Jesus para sa mga mahihirap. Kaya ngayon ang ating tanong, bakit ba may puwang sa puso ni Jesus ang mga mahihirap? Tatlong dahilan. Una, mahal ni Jesus ang mga mahirap sapagkat kaibigan o kapatid ang turing sa kanila. Si Jesus at ang mahirap ay iisa. Sapagkat anong sabi ni Jesus? Anong ginawa mo sa kalit-liitan mong kapatid, ginawa mo sa akin. Kaya yun po yung unang dahilan kung bakit malapit sa kanyang puso ang mga mahihirap, sapagkat kung ituring, sila ay kapatid. Pangalawa, may espasyo sa kanyang puso ang mga mahirap sapagkat hindi lamang sila parang kapatid ni Jesus, kundi naranasan ni Jesus kung paano mamuhay ng mahirap. Hindi malayo yung kanyang pamumuhay sa bawat karanasan ng mga mahihirap sa kanyang panahon at lipunan. Isipin na lamang natin, mula po sa sabsabang sinilangan hanggang sa hiram na libingan. Literal na mahirap ang Panginoon. Literal na kapuspalad ang kanyang naging karanasan. Pangatlo, para kay Jesus, ang mga mahihirap, ang mga mahihina, sila po ang siyang may hawak ng susi ng langit. Sila po ang may hawak ng susi upang tayo ay makapasok. Dahil ano po ba yung paalala ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, kapag pinakain ninyo ang nagugutom, parang ako ang siyang inyong pinakain. Kapag pinainom ang bawat nauuhaw, parang ako ang siyang inyong pinainom. Sapagkat ang kabutihan sa mga mahihirap, ang kabutihan, kagandahang loob sa mga mahihina, ang siyang maghahatid sa atin sa pintuan ng langit. Kaya nga po ngayong gabing ito po yung hamon sa atin. Malapit sa puso ni Jesus sapagkat kapatid ang turing sa kanila. Malapit sa mga mahirap si Jesus sapagkat namuhay siya kung gaano kahirap. At panghuli, malapit si Jesus sa mga mahirap sapagkat hawak ng mga mahirap ang susi ng langit. Kaya sa misang ito, tularan po natin si Jesus. Yakapin at mahalin natin ang bawat mahirap at mahina sa piling natin. Hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-abot ng tulong, kundi sa pamamagitan din po na pamumuhay ng payak. Kaya alam ninyo, dito po sa ating parokya, batid ninyo na ilang buwan po tayo na walang cook. Isa po sa mga natutunan ko, okay din pala minsan kapag wala kang cook. Bakit po? Naranasan ko kung paano kumalam yung tiyan. Naranasan ko kung paano minsan sumala sa oras. Sapagkat mahirap yatang mag-preach about pagkagutom, pero yung parish priest ang taba-taba. Mahirap yatang mag-preach tungkol sa pagtulong sa mahirap, pero yung parish priest
Ang daming pagkain. Kaya siguro po ngayong gabing ito, hindi ko po sinasabing, magpabuhay mahirap para maganda. Hindi. Nawa masubukan natin kung paano ang mamuhay ng payak. To live simply so that others could simply live. Kaya kapag nagsabi akong pakiramdam ng isang taong kumakalamasik mura, mas credible. Kasi alam ko ang pakiramdam kung paano ang magutom. Pero ngayon may cook na tayo. No? Pero ang punto ay maranasan. Ano nga ba ang pinagdaraanan ng ating bawat kapwa Pilipino sa panahon natin ngayon? At sana yung mga mahirap, hindi lamang basta statistics, hindi lamang bilang number, kundi ang bawat mahirap, may mukha, may pangalan, isang kapwa na pwede nating tulungan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, alam na natin ang sikreto upang makapasok sa pintuan ng langit. Kagaya ni Jesus, mahalin, yakapin at paglingkuran ang bawat mahirap sa ating pamayanan. Amen.